Karoon ng pag-aresto na hindi namin inaasahan. We were stopped 3 times. We were not allowed to make a public assembly. And tapos eventually, nung patapos na kami, pauwi na, dumating yung mga police, madami sila. They arrested several people and they confiscated yung mga motorcycles. Naniniwala ang mga Duterte supporters na harassment ang ginawa ng kapulisan sa kanila dahil maayos at matiwasay naman daw ang motorcade caravan na isinagawa nila araw ng Huwebes, Enero 29 taong kasalukuyan. Ang among gibuhat is peaceful motorcade, no, supposedly, but sa Plaza Independencia pa lang aside, giharangan nami na we follow traffic rules, pero gidadaan pa mig mga shields sa mga pulis, wala mig gibuhat. Riot police. But the bad thing nga wala gyud nako madawat is ang pag-arrest sa akong mga riders, no. Kay definitely diha ko nag-video ko akong gi-interview si Sir Ilanan na unsay rason nga inyong gikuha ang motor, gibalhin ninyo sa tunga, then inyong gi-claim nga obstruction sa traffic, then inyong gidakop. Obstruction of traffic ang reklamo ng kapulisan sa grupo ng mga DDS na agad naman nilang pinabulaanan. Anila, natapos na ang motorkada at nasa isang kainan na ang grupo upang mananghalian nang biglang sumugod ang kapulisan at inimbitahan si Jun Abenes na sumama sa presento at hanggang ngayon hindi pa ito pinakawalan. Sasampahan daw ng kaso si Abenes. Kung bakit itinuon nila ang pagpapahayag sa kasagsagan ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu, ito ang paliwanag ng dating Congressman Attorney Jing Paras. It is also the right time maybe to show what's going on with our country to foreigners, because we want them to know that we are so proud that we are a democratic country, but things are not well. So that we want to share to the people from the ASEAN that something is wrong with our country. It is the right of every Filipino to share this. Anila, malala na ang sitwasyon ng ating bansa. Tila wala na ang kalayaang mamahayag. Silent martial law ng araw ang nangyayari ngayon at talamak ang sistematikong korupsyon. What is happening now is government is systematic corruption. And ang masamang nangyayari, we see it in Congress, we see it in the Senate, yung pondo-pondo nakikita. On top of that, and managing that, is the President himself. If we were given a chance to, yung na-present namin to sa impeachment case, we would have proven that. We would have proven that in all steps nung nangyari sa ating bansa ng corruption, the President is involved.